Sa pagbili ng anumang produkto, hinahanap natin yung tatak na QC. Hindi ito Quezon City, Quality Control. Mahalaga ito sa isang produkto dahil iniiwasan nito ang pagkakaroon ng depekto sa produkto. Sinusuring mabuti bago ilabas kung meron itong depekto. Pinoprotektahan din ito ang mga mamimili na maging safe sila sa produktong kanilang bibilhin. Gayon din ay sinisigurado na yung produkto nilang bibilin ay pumasa sa standard, yung quality ng isang produkto. Yan ang tinatawag na quality control. Kung sa ordinaryong produkto ay kailangan ng masusing pagsusuri, kailangan ng quality control, hindi ba mas kailangan ang masusing pagsusuri sa handog pangkasalanan? Ang Diyos mismo ang susuri nito kung ito nga ay pasado sa Kanya. Tayo'y nag-aaral ng serye dito sa aklat ng Levitico at atin pong nakita na ang pangunahing usapin dito sa aklat ng Levitico ay kung papaano ang taong makasalanan, hindi banal, ay makalalapit sa presensya ng perpektong banal na Diyos. Yun po ang issue dito sa aklat ng Levitico. Yung pangunahing layunin kung bakit itinindig ang tabernakulo kung saan naroon ang espesyal na presensya ng Diyos. Ang ordinasyon ng mga pari, ng mga saserdote, mga tagapamagitan para sa mga tao. Ang probisyon ng mga sakripisyo ng pangkasalanan, ang pagtatanggal ng mga kasalanan. Yan ay sa layuning matugon ang issue na papaano ang isang makasalanan, hindi banal na tao ay makakalapit sa perpektong banal na Diyos. Ngayon, nagsimula tayo sa ating tinawag na preliminary study. Merong 3 usapin na gusto kong muna nating tignan upang maintindihan nating mabuti, mas mabuti ang aklat ng Levitico. 3 mahalagang talakayin. Una, ang pagsamba. Ito'y may kinalaman sa aklat na ito. Pangalawa ay ang kabanalan. May kinalaman yan sa aklat na ito. At yung ikatlo naman na titignan natin ay yung handog na walang dungis, walang anumang batik. Sa nakarang 2 linggo ay tinignan natin yung unang 2 na tayo ay tinubos, niligtas upang sumamba. Yan ang layunin ng aklat ng Levitico. Tayo'y tinubos upang maging banal dahil ang ating Diyos ay banal. Kaya yan ang tinignan natin nung nakaraang linggo, kung maalala ninyo. Natutuhan natin ang batayan ng kabanalan ay ang kabanalan ng ating Diyos. At ipinakita ko sa inyo ang 2 larangan o dimensyon ng kabanalan ng Diyos. Yung una, yung tinatawag na yung transcendence of God. Ang ibig sabihin noon, walang katulad ng ating Diyos bilang manlilika. Siya ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay. At yung pangalawang dimensyon ay yung pagiging hiwalay ng Diyos sa anumang kasalanan, karumihan. Siya ay morally pure. Yung 2 bagay yon ay napapaloob sa kabanalan ng ating Diyos. Kaya nga, nung nakaraang linggo, ay sinabi ko na kapag sasamba tayo ayon sa
kagandahan ng kabanalan ng Diyos when we worship the Lord in the beauty of holiness, itong dalawang bagay na ito ay dapat nasa isip natin. Iniisip natin ang ating Diyos ay bukod tangi, walang katulad, at ang ating Diyos ay walang anumang kasalanan, karumihan sa Kanya. Yung dalawang bagay na yan ay ating iniisip pag tayo ay sasamba sa Kanya. Natutuhan din natin nung nakaraang linggo na bilang mga tinubos ng Diyos, tayo rin ay tinawag maging banal kagaya ng ating Diyos na banal. Nakita natin sa lumang tipan, sa Old Covenant, ang Israel na mga tinubos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sila ay nararapat maging banal. Tayo naman sa bagong tipan, sa New Covenant, dahil tayo'y tinubos ng banal na dugo ni Kristo mula sa kasalanan at mula sa hatol ng Diyos, tayo rin ay dapat mamuhay ng banal. Ngayon, nakita natin sa pamamagitan ng mga handog, sila ay naging banal. Natanggal ang kanilang mga sala sa pamamagitan ng mga handog. Para sa atin, na alam natin na ang dugo ni Kristo, ang kanyang handog, yun ang talagang nagtanggal, nag-alis ng ating mga kasalanan. Yun yung nakita natin. Pero ang kabanalan ay hindi lamang maging ceremonially clean dahil sa isang handog, kung hindi ito'y pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tinubos ng Diyos. Lahat tayo sa ating pamumuhay, araw-araw, dapat maging iba tayo sa mundo. Dapat hindi tayo katulad ng mundo sa kanilang pamumuhay. Dapat tayo'y bukod tangi, distinct sa pamumuhay ng mundo. Dapat tayo'y namumuhay ng malaya sa kasalanan, hindi namumuhay sa kasalanan. Ayan ang makikita natin. Ngunit ang pagiging banal sa pang-araw-araw, hindi lamang yung pagwaksi sa kasalanan sa araw-araw, kung hindi yung ating pag-reflect sa karakter ng Diyos sa araw-araw, sa ating relasyon, pakikipagrelasyon, sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. Ang kabanalan ay dapat nakikita sa pamumuhay natin. Papaano tayo nakikitungo sa iba? Nandun ba yung pagpapatawad? Nandun ba yung kahabagan sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan? Yun ay holiness in action. Sa ating mga trabaho, tayo ba'y tapat? Tayo ba'y nandun yung integridad natin sa pagtatrabaho? Holiness in action makikita sa atin. Dapat tayo ay ganon. Sa ating mga pakikipag-usap, sa ating mga pananalita, inaasahan yung kabanalang nagsasalita tayo ng katotohanan. Nagiging tapat tayo. Hindi tayo naninirang puri ng iba. Hindi tayo nag-i-slander ng iba. Nag-iingat tayo dahil yan ang pamumuhay ng kabanalan. Yan ay isang nakikita natin na ang kabanalan ay nakikita yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag nating kalilimutan yon. Bilang mga binanal, tinawag ng Diyos upang maging banal dahil ang ating Diyos ay banal. Sa araw-araw, dapat mamuhay tayong banal, mga kapatid. Yun ang natutuhan natin noong nakaraan. Isa pa ngayon sa mahalagang tema nitong Levitiko ay upang maunawaan natin ito, ay yung pangangailangan ng isang handog na walang dungis. Itong makikita natin, isang handog na walang dungis upang tayo'y tanggapin ng Diyos sa Kanyang presensya. Ngayon, tignan natin, 3 talata lang ang babasahin natin dito sa Levitiko, Kapitulo 1. So babasahin ko lang sa inyo, 1 hanggang 3. Ipinatawag ng Panginoon si Moises at nagsalita sa kanya mula sa toldang tipanan na sinasabi, "Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag ang sino man sa inyo ay magdadala ng alay sa Panginoon,
ang dadalhin ninyong alay ay galing sa mga hayop, mga bakahan at mga kawan. Kung ang kanyang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng isang lalaking, pansinin niyo, walang dungis, walang kapintasan. Ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan upang siya ay tanggapin sa harapan ng Panginoon. Napakaliwanag ng puntos dito sa mga talatang ito. Sa lahat ng mga uri ng handog, pangkasalanan, ito'y dapat walang dungis, walang kapintasang makikita upang tanggaping pangtubos sa kasalanan. Yan ay ang pamantayan ng Diyos sa lahat ng uri ng handog, pangkasalanan. Dapat ito'y walang kapintasan o anumang dungis. Kaya ang usapin, bakit kailangan walang dungis ang handog pantubos, pangkasalanan? Hindi ba pwede? Basta malusog lang, okay na ito. Hindi ba pwedeng, pwede na ang pwede na? Hindi ba pwedeng, okay naman, konti lang naman ang depekto. Pwede na ito. Pwede, hindi ba pwedeng ganon? Alam ninyo, ang pamantayan ng Panginoon sa ganitong uri ng handog na dapat lubos na wala itong kapintasan, hindi ito isang kaprisyosong requirement ng Panginoon. This is not a capricious requirement from God. God is not saying, well, I want the best. Hindi siya kapresyoso. Hinihingi niya ang ganitong uri ng isang handog dahil ito'y requirement ng kanyang kabanalan. Yun yung kanyang nire-require dahil siya ay banal na Diyos. Ang magandog ng isang depektibong sakripisyo sa kanya ay yurakan ang kabanalan ng Diyos. To present a defective sacrifice is to spurn the very holiness of God. Yun yung makikita natin dito. Now, sa pasimula pa lamang ng pagliligtas ni Yahweh sa bayang Israel ay agad nang ipinakita ng Panginoon ang paraan ng pagtutubos sa pamamagitan ng tupag handog pangkasalanan na walang dungis na tinatawag na Paskuang handog na tupa, the Passover Lamb. At yung binasa natin kanina sa scripture reading, sa Exodus chapter 12, doon natin makikita yung provision ng isang Paskuang handog, Passover Lamb bilang sakripisyo. Basahin ko lang sa inyo ang verse 5 ng Exodus 12 and 12 and 13. Ang inyong kordero ay walang kapintasan, isang lalaki na isang taong gulang. Inyong kukunin ito sa mga tupa o sa mga kambing, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto. Sa gabing iyon ay aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol labang sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay ng inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ito ang makikita natin doon. Ang mga Israelita ay inutusan ng Panginoon na maghandog ng lalaking tupa o kambing na walang dungis, walang kapintasan. At yung dugo ng handog na walang dungis ay ipapahid sa buong hamba ng pinto. Doon sa poste at sa biga ng pinto ay ipapahid ang dugo
upang pagdumaan ang Panginoon sa kanyang paghahatol, lalampasan sila ng poot ng Diyos. Yun po ang makikita natin. Ngayon, yung mga panganay ng Israel at mga panganay ng Ehipto, pareho naman yan na deserving sila na tumanggap ng poot ng Diyos. Walang sino man sa kanila ay karapat-dapat. Ngunit ang Diyos ay nag-provide ng paraan para sa Israel upang malampasan sila ng poot o ng hatol ng Diyos. Yun yung makikita natin sa pamamagitan ng handog na walang dungis. Sa Ehipto naman, walang provision na ibinigay. Kaya ito'y isang habag lamang ng Panginoon sa kanila. Ang Ehipto, binagsak ng Diyos sa lahat ng panganay ang kanyang puot hatol. Sa mga Israelita, hindi. Lumampas dahil sa handog na walang dungis. At itong uri ng handog na ito na walang dungis, pangkasalanan, ito ay tinitignan sa buong kasulatan ng Biblia na tumutukoy ito sa ating Panginoong Hesukristo, ang tupa ng Diyos. Ina-highlight dito sa handog na ito ang pagiging sinless, walang kasalanan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Tinatalakay nito, tinuturo nito ang pagiging perpekto na walang sala ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At siya lamang ang qualified na tunay na maging handog pangkasalanan upang tumubos sa kasalanan. Yun yung makikita natin. Yung kanyang dugo mismo ang siyang ibinuhos upang tubusin sa kasalanan at sa hatol ng Diyos ang mga tao. Yan ang itinuturo ditong handog na walang kapintasan, walang dungis. Yun yung makikita natin. Sa lumang tipan, itong pinakikita sa atin sa buong Levitiko, yung handog na walang dungis, anino lang yan Kopya lang yan ng tunay na handog na walang dungis, ang ating Panginoong Hesukristo, na tunay na makapagtatanggal ng kasalanan at makapagliligtas sa hatol ng Diyos. Maliwanag naman yan na naituro ni Pastor Jaire sa Hebreo 10. Basahin ko ulit sa inyo para maalala ninyo ang katotohanan ito. Sa versikulo 1, at tatalon ako sa 11 at 12. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil ng ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit, yun ang mahalagang salita, ngunit, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay, minsanan lamang iyon, para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ito po ang makikita nating maliwanag. Ang tupa ng Diyos na walang dungis, ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At itong mga katagang ito na nakikita natin dito sa aklat ng Levitiko, talagang ito ay nagbibigay ng hudyat sa plano ng Diyos ng pagliligtas. Ito pong pamantayan ng Diyos
na isang handog na walang dungis, pangkasalanan. Ito ay kaniyang idinekri. Ito'y soberano niyang itinakda at kalooban. Siya ang nag-akda, siya ang nagtakda na ang isang hayop na walang dungis ang kinakailangan na ihandog upang tunay na mag-alis ng kasalanan. Ang handog para sa kasalanan ay talagang dapat walang dungis. Hindi lang yan bigla na naisip ng Panginoon o ang handog ninyo ay dapat walang dungis, walang kapintasan. Mula pa sa pasimula, ito na yung plano ng Diyos. Ang handog na aking hihingin upang tunay na makapag-alis ng kasalanan ay ang handog na walang anumang kapintasan, walang anumang dungis. At ultimately, tinutupad ng Panginoon yan ng kaniyang sinugo ang kaisa-isa niyang anak upang siya ang tumindig na tupang banal, tupang walang sala, handog pang kasalanan, tunay na makapag-aalis ng kasalanan at makapagliligtas mula sa hatol ng Diyos. Hindi ba si Apostol Juan, doon sa John chapter 1:29, nung lumapit sa kanya si Jesus, ano sinabi doon? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ang korderong walang sala, walang dungis, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan yung makikita na si Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, Kapitulo 1, 18 at 19, sinabi doon, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, kamang-mga pinagsamay, walang kapintasan at walang dungis. Yan ang ating Panginoong Jesucristo, ang korderong walang kapintasan, walang dungis. Ngayon, introduction ko pa lang yun, mga kapatid. Ang mensahe ko sa inyo, Jesus Christ is the perfect and blemished Lamb of God, the only qualified atonement sacrifice. Sa Tagalogin ko ito, kayong mag-alala kasi may mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, kaya binabasa ko lang yung ginawa kong Ingles sa ating mensahe. Jesus Christ is the perfect and blemished Lamb of God, the only qualified atonement sacrifice that could remove sin before the presence of the Holy God. He is the appointed sinless Lamb of God. He was sent to bring sinners to dwell before His very presence. Si Jesucristo ang perpektong walang dungis na tupa ng Diyos, ang bukod tanging karapat-dapat na handog pangkasalanan sa harapan ng banal na Diyos, ang itinakdang walang salang tupa ng Diyos, ang isinugo upang dalhin ang mga makasalanan na makapanahan sa presensya ng banal na Diyos. Yan ang mensahe nitong handog na walang anumang kapintasan o dungis. May dalawang makikita tayong katotohanan na napapaloob dito sa salitang si Jesus ay ang tupa ng Diyos na walang anumang kapintasan. Two truths embedded in this word, Jesus, the Lamb without blemish. Una, yung katotohanan, ang pangangailangan ng pagkakatawang tao ng Diyos. The incarnation of the Lord Jesus Christ. Embedded yan sa mga katagang ito. Kailangang pumarito ang Diyos
at magkatawang tao. Pangalawa, itong makikita nating katotohanan, si Jesus bilang tupang walang dungis, namuhay siya sa kanyang buong buhay na walang sala. Perpekto ang kanyang katwiran. Hindi siya nagkasala. Yung dalawang bagay na yan, makikita natin dito. Tignan natin yung una sa lahat. Yung pangangailangan ng pagkakatawa tao ng Diyos. The incarnation of the Lord Jesus Christ. Ito ay itinuturo tayo talaga sa pangangailangan na kailangan pumarito ang Diyos ipanganak at mamuhay ng perpektong, banal, matuwid na buhay. Alam naman natin, yung unang Adan, the first Adam, he was sinless. The first Adam was sinless. Siya yung representative, kumakatawan ng buong human race. Walang kasalanan si Adan sa pasimula. Yun ang makikita natin. At kung si Adan, na-retain niya yung pagiging sinless status niya, ang lahat ng kanyang magiging descendants, lahat ng magiging tao ay magiging wala ring kasalanan. Makukonfirm na walang kasalanan at walang kamatayan sa buong sangkatauhan. Yan ang makikita natin. Pero alam naman natin ang malungkot na kwento, hindi ba? Si Adan ay bumagsak, nagkasala, pumasok ang kamatayan, nahiwalay ang tao sa Diyos dahil doon. Yun yung makikita natin doon. Lahat ng mga tao ay galing kay Adan at yung kanyang kasalanan ay minamana ng lahat ng mga tao na nabubuhay sa mundo. Kaya ito yung isang bagay na katotohanan. Walang kasalanan inilikha ng Diyos si Adan. Dapat lamang sana niyang pinanatili yung ganong kalalagayan. Pero bumagsak siya sa kasalanan. Kaya pumasok ang kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. Maliwanag naman yan sa Roma 5:12. At kung may Biblia kayo, pwede niyong buksan doon at basahin ninyo. Sinabi doon, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan ang malungkot na balita dahil sa kasalanan ni Adan. Ngayon, kailangang iligtas ang tao sa ganyang kalalagayan. Kailangan ng tao iligtas sa kasalanan, iligtas sa kamatayan, ibalik sa Diyos na kung saan siya ay nahiwalay dahil sa kasalanan. Kailangan maligtas ang tao. Pero ang tanong, sino ang qualified mula sa sangkatauhan na magligtas sa tao? Walang sino mang anak ni Adan ay makakasatisfy ng pangangailangan ng isang tagapagligtas. Dahil kay Adan, lahat ay namamatay. Dahil ang lahat ay nagkasala. Kaya walang pag-asa, mga kapatid, sa tao. Ito yung labis na ikinalungkot ni Apostol Juan. Doon sa binasa natin sa scripture reading natin sa Revelation chapter 5. Dito ikinalingkot ng labis ni Apostol Juan itong ganitong klaseng nakita niya sa kanyang vision, sa kanyang pangitain doon sa Revelation chapter 5. Nung siya ay nakakita ng kanyang vision sa tronong sa langit na nakaupo ang Diyos doon na may hawak na isang scroll, isang aklat.
Basahin ko sa inyo yung chapter 5 ng Revelation, chapter 1 to, verse 1 to 4. At nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang aklat na may sulat sa loob at sa likod na tinatakan ng 7 tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpapahayag sa malakas na tinig, sino ang karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At walang sino man sa langit o sa ibabaw man sa lupa o sa ilalim man ng lupa ang makapagbubukas ng aklat o makakatingin man lamang sa loob nito. Ako'y labis na umiyak. Yung salitang ginamit doon, humagulgol ng gusto si Juan sa labis niyang kalungkutan dahil walang makapagbubukas ng aklat, sapagkat walang natagpuang sino man na karapat-dapat magbukas ng aklat o tumingin sa loob nito. Yung aklat na yon na hawak-hawak ng Diyos doon sa trono na nakita ni Juan, yung aklat na yon napapaloob ang plano ng Diyos ng pagliligtas. God's plan of salvation. Yun yung makikita natin. And it must be open. Kailangan mabuksan yung aklat na yon. Ibig sabihin, upang magkaroon ng katuparan, ang plano ng Diyos ng pagliligtas, kailangan mabuksan yon. Ang problema, nagsalita sa isang malakas na tinig ang isang anghel. Narinig ng buong hindi lang sangkatauhan, ng buong universe, ng buong kalawakan. Sino ang karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Wala. Umagulgol. Ibig sabihin, walang katuparan ang plano ng pagliligtas ng Diyos kung walang magbubukas ng aklat na yon. Ang lahat ng tao'y mabubulid sa walang hanggang hatol ng Diyos. Malungkot yon para kay Juan. Umagulgol siya kung ganun ang mangyayari. Papaano na? Ito yung maliwanag, yung hopelessness ng human effort. Kung walang sino man na makapagliligtas sa tao sa kanyang kalalagayan, sino ang karapat-dapat? Sino ang makapagliligtas? Sino makakatupad ng plano ng Diyos ng pagliligtas? Walang iba, mga kapatid, kung hindi ang spotless Lamb of God. Isang magiging tao na katulad ni Adan na wala ring kasalanan, pero mananatiling walang sala hanggang katapusan. Yan ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinutukoy niyan ngayon, sa gitna ng walang kapaghasaan na yan, nariyan ang pag-asa, sapagkat ang pangako ng Diyos ng pagliligtas ay tinupad niya dito sa tupang walang dungis na handog pang kasalanan. Ipinakikita rito yung sinlessness ng tinatawag sa Biblia, yung second Adam, ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin yan, God must send His only Son. God the Son must become man to be the spotless Lamb of God. Because no one can save. No one is qualified. Only if God would come and live a sinless life can there be
salvation. Yan yung magandang balita. Kasi pag tinuloy natin yung vision ni John sa verse 5 ng chapter 5 ng Revelation, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda na nagre-representa yan sa lahat ng mga tinubos, no? Huwag kang umiyak. Hindi ba? Ang ganda nun eh. Hagulgul ka ng hugol sa kalungkutan mo, biglang parang may tumapik sa'yo, huwag kang malungkot. Ito yung mabuting balita. Tignan mo, ang leon sa lipi ni Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay mula upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. Meron. Sino ba ang leon sa lipi ni Huda? Sino ang anak ni David, ang ugat ni David? Hindi ba yan ang Mesiyas? Yan ang Kristo. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung ipinangako sa lumang tipan na darating. The spotless Lamb of God. The God who will become man in order to be the spotless Lamb of God. Para kanyang tupdin ang plano ng pagliligtas. Si Jesus ay ipinanganak sa isang birhen, kay Birheng Maria, ang anak ng Diyos, ang walang hanggan, ang manlilikha, ang umiiral, self-existing God. He is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and this Word became flesh. Siya ay ipinanganak sa isang babae, yung infinite, divine, naging isang tao. Ipinanganak siya. Ito yung dakilang regalo ng Diyos sa walang pag-asang mundong ito. The spotless Lamb of God is provided para sa mga makasalanan. Now, bakit walang kasalanan ang Panginoong Yesus? Sapagkat siya ay pinanganak sa isang birhen. Wala siyang human father. It was by the power of the Holy Spirit that the Son of God was conceived in the womb of a woman, si Mary. Yun yung makikita natin. Kung babasahin natin ang Matthew chapter 1, verse 20 to 23. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, narito, nagdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Walang kasalanan. Hindi minanan ng ating Panginoon ang original sin ni Adan dahil hindi siya nagkaroon ng isang human father. Si Jesus lang ang natatanging qualified Redeemer, Savior, sapagkat siya lamang yung walang kasalanan na tupa ng Diyos, the sinless Lamb of God. Kaya nga sinabi ni Pedro sa Acts 4:12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas, maliban sa nag-iisang pangalan. Ang pangalan niya ay Jesus. Siya ang spotless Lamb of God. Ngayon, hindi lang siya
walang kasalanan. Hindi lang siya sinless dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao na hindi niya minanang original sin ni Adan dahil siya ay ipinanganak sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung hindi si Jesus, pinanatili niya ang kanyang pagiging walang sala sa kanyang buong pamumuhay. Christ was sinless because He was born by the power of the Holy Spirit, by virgin birth. Yet, God became flesh, but He lived perfectly sinless sa kanyang buong buhay hanggang sa huli. Kailangan siyang mamuhay na walang kasalanan. Every thought of Jesus, every word of Jesus, every action of Jesus, everything about Him, there is no sin. Walang kapintasan, walang dungis. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. He had to remain sinless para kanyang i-represent. Para tumindig siya para sa lahat ng mga mananampalataya na sila rin ay ituturing na matuwid, walang sala dahil sa kanyang perpektong katuwiran. Yan yung makikita natin. Hindi ba maliwanag naman na inihahayag ng Biblia yan sa buhay ni Jesus na siya ay hindi nagkasala. Hebreo 4:15, sapagkat tayo'y meron isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, alam naman natin ang mga nangyari sa Panginoon nung siya'y nagkatawang tao at namuhay bilang tao. Gayon may walang kasalanan. Hindi siya nagkasala. Pareho nung sinabi din ni Apostol Pedro, unang Pedro 2:21 hanggang 22, sinasabi doon na si Jesus, nagdusa siya para sa atin. Pero sa kabila ng kanyang pinagdaan ng pagdurusa, hindi pa rin siya nagkasala. Mahalaga yun. For to this you have been called because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig, maski na sa kanyang pagdurusa hanggang sa cross ng Kalbaryo. Wala pa rin kasalanang natagpuan sa kanya. 1 John 3:5, sinabi doon, ni Juan, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Kinakailangan yon. Sapagkat hindi siya maaaring maging tagapagligtas kung hindi siya isang tupang walang kapintasan. Kaya yung pinakadakilang talata doon sa tinatawag na Great Exchange sa 2 Corinthians 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Napakaganda, hindi ba? Yung buong layunin ng pagparito ni Jesus na mamuhay ng matuwid, wala siyang kasalanan, pero siya ang itinuring na makasalanan ng kanyang inihandog ang kanyang sarili sa cross upang tayo na mga makasalanan ay ituring, ibilang ang katuwiran niya sa atin. Ang bigat. Tayo ang makasalanan, tumitindig na walang sala. Si Jesus na walang kasalanan, siya ang tumindig na may sala ng kanyang inihandog ang kanyang sarili. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, ito si Jesus, siya'y walang kasalanang pumarito, ang spotless Lamb of God. At namuhay siya, perpektong matuwid, hindi nagkasala. Siya lamang ang qualified na mag-alis ng kasalanan. Adam was sinless,
Pero siya ay bumagsak, hindi niya na-maintain yon. The second Adam, Jesus, was also sinless, but remained sinless until the end, hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. Pero gusto ko sa panghuli, ay tignan natin ngayon yung majesty ng spotless Lamb of God. Sapagkat hindi natapos si Apostol Juan na ipakita sa atin kung bakit siya ngayon ay tagapagtubos natin sa ating mga kasalanan. Doon sa verse 6 ng chapter 5, ulit, kung meron kayong Biblia, sundan nyo doon. Nakita ko, sabi ni Juan, nakita ko sa gitna ng trono at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang korderong nakatayo na tulad ng isang pinaslang na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong daigdig. Ito yung nakita niya. A lamb slain. Ipinakikita doon sa vision na yon, ito ang ating Panginoong Hesukristo ng kanyang hinihandog, ang kanyang sarili doon sa cross. Siya'y pinatay, ipinako doon sa cross. Siya yung handog, pangkasalanan doon sa cross. Pinatay siya doon, isinakripisya siya sa cross. Pero siya din ang standing Lamb of God sa vision na ito. Oo, namatay siya bilang kahalili, bilang handog pangkasalanan. Inilibing siya, ngunit siya'y muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Siya ay tumindi, siya'y muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. This is the Lamb of God that was slain, but now is standing and is standing forevermore. Yan ang sinabi ng Panginoon dito. Dito sa aklat ng Revelations chapter 1, 17 and 18. Sinabi sa vision ni John, when I saw Him, ang Panginoon, I fell at His feet as though dead. But He lay His right hand on me, saying, fear not. I am the first and the last, and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. We have a triumphant Savior. The spotless Lamb of God was offered, but now is alive forevermore. Ang ganda. Kung babasahin niyo ang katapusan ng aklat ng yung kapitulo 5 ng Revelation, pero dahil sa oras, hindi ko naihimayin yon. Makikita natin dahil sa katuparan ng kaligtasan kay Kristo na namatay at muling nabuhay, na siyang nagbukas nung aklat na iyon upang matupad at nagkaroon ng katuparan ng plano ng pagliligtas. Tingnan ninyo, sila'y nag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, verse 9, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos, at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Nakita rin niya, narinig din niya ang malakas na tinig sa versikulo 12, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At ang bawat nilalang sa langit na nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa, nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan, magpakailanman. At lahat nagsabi, Amen.
dapat marinig sa labi mo yan. Amen. Amen. Ito rin dapat, mga kapatid, ang ating tugon sa tupang walang dungis, walang anumang kapintasan na naghandog ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kailangan tayong mapuno ng pagpupuri, pagsamba, paggalang, pagpaparangal sa ating Panginoong Hesukristo na bumaba mula sa langit, nagkatawang tao upang ihandog ang kanyang sarili na tupang walang sala, walang anumang dungis. Mga kapatid, punuin natin sa umagang ito ang ating mga puso ng buong pusong pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya, ang korderong walang sala. Alam ninyo yung bunga ng kanyang handog na yon. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:18-19, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsiway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Mga kapatid, anong laking pagpapala? Hindi natin kaya sa atin. Tayo yung mga anak ni Adan, likas ang kasalanan, wala tayong kakayahan na isalbang ating sarili sa ating kalalagayang nakakalunos dahil sa kasalanan. Pero ang lahat ng nakay Kristo, ngayon ibinibilang na matuwid, walang kasalanan sa kanyang harapan, at sila ay ligtas na mula sa hatol ng Diyos. Yan ang iyong pagpapala, yan ang iyong pribileyo, kapatid ko, kay Kristo. Kaya ibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa Kanya, pagpupuri sa Kanya, sapagkat siya ang spotless Lamb of God nang nagbigay ng Kanyang sarili para sa atin. Remember, ang spotless Lamb of God is now alive and alive forevermore. Siya ay nakaupo sa kanyang luklukan hanggang ngayon sa langit, patuloy na namamagitan para sa atin, mga kapatid. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, ano man ang pagdurusa mo, ano man pagsubok mo sa buhay ngayon, isipin mo ito. Ang iyong spotless Lamb of God ay nanagumpay at nakaupo sa kanyang luklukan at nandoon siya magpakailanman, namamagitan para sa iyo. Mga kaibigan, ito ang panawagan sa inyo. Huwag mo hanapin ang kaligtasan mo. Maski saang lugar, maski kaninong tao, o saan mang bagay. Wala rin yung pag-asa mo. Ang ikinalungkot nga ni Juan, wala sa buong universe, kalawakan, wala sino man ay maaaring magligtas sa iyo. Si Jesus lang ang kailangan. Kailangan mo ng isang tupang walang kapintasan, walang dungis bilang handog sa iyong mga kasalanan. Kaya kung ngayon wala ka pa kay Kristo, nangungusap ako sa iyo at naninikluhod ako sa iyo, huwag kang manatili sa kalalagayan mo na hiwalay sa Kanya. Sapagkat kung hindi ka tutugon ng pagsisisit pananampalataya sa Kanya ngayon, mananatili kang hiwalay hanggang sa walang hanggan mula sa Diyos na ito. Kaya ngayon, lumapit ka kay Jesus. Makinig ka sa Kanyang panawagan upang masumpungan mo ang pagliligtas ng tupang banal na walang anumang kapintasan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat
sa dakilang mensahe ng aming Panginoong Yesus ay ang tupang banal. Walang anumang kapintasan, walang anumang dungis, na siyang tunay na nag-aalis ng aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, O Diyos, ito'y biyaya lamang mula sa iyo. Pero kung meron kami mga kaibigan na naririto ngayon, O Diyos, dalangin po namin, ikaw ang siyang mangusap sa kanila. Ipakita mo na ang tanging kailangan nila ay ang tupang banal para sa kanilang kaligtasan. At pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo ngayon sa ngalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.